pangalan, perlas ng silanganan. Ang kagandahan nito ay walang katulad. Dito tilak bulaklak ay namumukadkad. Bangon pir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, ginulat ang iyong mga mata. Panahon na sabi ng abayahawa. Maharli ka ng antas at may patas na batas. Yamang kultura at may sariling musika. Pero biglang nagbago, dating sultan at dato, mga raha at tribo, nasadlak sa gulo. Bangon pir, bangon tayo ay aahon. Okay, kumusta po kayo mga kapatid? Tayo po ay magpapatuloy sa ating talakayan sa mga huling kabanata ng aklat ng Genesis. Okay, dito na tayo sa kabanata 49. Si Salty, available ka na ba? Yes, sa Kabanata 49, ang pagpapala ni Israel sa kanyang mga anak. Ipinatawag ni Israel o Jacob Israel ang kanyang mga anak at sinabi, "Ibibigay ko na sa inyo ang aking basbas. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin." Si Ruben ang aking panganay na anak. Sa lahat kong supling ay pinakamalakas. Ang lahi ni Ruben ay hindi malulusaw. Sa kabila nito ay hindi ka sisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag, pagkat ang ama mo ay iyong hinamak. Dangal ng asawang lingkod ko ay iyong winasak. O paglilinaw, si Ruben ay tinanggalan ng karapatang mamuno sa mga Israelita kahit siya pa ang panganay dahil nagkasala siya laban sa kanyang ama sa pamamagitan ng pakikipagtalik kay Bilha na isang asawang lingkod ni Israel. O, basahin sa Genesis 35 verse 22. Okay. Verse 5. Si Simeon at Levi na magkapatid, ang sandata ninyo ay ipinanlulupig. Sa usapan ng konseho ay di kayo isasali. Sa mga gawain hindi kayo babahagi. Kapag nagagalit agad kayong pumapatay, lumpo pati hayop kung makatuwaan. Paamuin ang inyong bangis at galit. Bawasan ugali ninyong mapagmalabis. Kayo ay magkawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israelita ay pangangalatin. Paglilinaw. Mapapansin na sa pagkakataong ito, si Jacob Israel ay nagsasalita sa kanyang huling sandali ng buhay tulad ng isang hari na may kinalaman sa kanyang kaharian. Tinanggalan niya ng karapatang mamuno sina Simeon at Levi at hindi sila pinayagang sumama sa konseho ng mga tagapagdesisyon dahil sa kanilang mainit na ulo. Ang ganitong uri ng pabigla-bigla na pag-uugali tulad ng nangyari sa panggagahasa sa kanilang kapatid na si Dina sa Shechem ay maaaring makompromiso ang mga Israelita. Ito nasusulat sa Genesis 34. So, isa sa katangian pala ng pamumuno ay hindi pabugso-bugso. Hindi yung dapat yung temperament mo hindi masyadong mataas o mainitin ng ulo. Yun din ang sinabi ng mensahero na huwag masyadong maging emosyonal. Yun ang ibig sabihin. Yes. Kasi yung isang beses na pagkakamali mo, ang consequence niya ay maaaring panghabang buhay hanggang sa inyong mga kaapu-apuhan. So, ganun ang nangyari sa although meron silang karapatan na magalit, pero dapat pinag-iisipan ang bawat ikikilos. Okay, kaya nga nagalit ang buong Kanaanita sa lahi ng ni Jacob nung panahon na iyon. Okay. So, punta tayo sa verse 8. Ikaw naman, Judah, ay papupurihan niyong mga anak ng ina mong mahal.
Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo ay gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda ay leyong nahihimlay. Walang mga ngahas, gisingin ni Numan. Koronang sagisag ng kapangyarihan at setro ng hari sa kanya ay hindi lilisan. Hanggang kay Ephraim, ito ay ipagkaloob. Mga bansa sa kanya ay maglilingkod. Paglilinaw. Ipinasa ni Jacob kay Judah ang tungkod ng pinuno o setro na ang kahulugan ay ang pagkahari. Mamumuno si Judah sa mga Israelita ngunit pansamantala lamang habang hinihintay ang isa na siyang nararapat na mag-ari ng setro. Ito ay nangangahulugang ang pamumuno o pagkahari ay ipapasa mula sa linya ng dugo ni Judah patungo sa iba ayon sa mga tagubilin at pagpapala ni Jacob. Ang paparating na pinuno ay magmumula sa linya ni Ephraim na inampon ni Jacob bilang kanyang panganay sa Genesis 48 verses 5 to 20. So, after pala ni Judah, si Ephraim na ang panganay. So, hindi na talaga isinaling kay Joseph. Diretso na kay Ephraim kasi si Joseph nasa Egypt na. Okay, verse 11. Batang asno niya sa ubasan natatali, kanyang bisiro sa tanging sangang pinili. Mga damit niya ay doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Mata ay mas maitim kaysa alak, ngipin ay simputi ng inuming gatas. Ito ata si Judah, di ba? May itim pero may itim ang mata pero ang puputi ng ngipin pag ngumiti ka sa picture, ipin lang makikita, di ba? So, Nung ano pala napanahon. siya? Parang mga Hamites? Oo, napahalo siya sa Hamay, di Pahalo ba? siya sa Hamites, oo. Oo, Kaya nagtago doon siya sila kasi sa napunta sa ano, sa Africa. Africa. Oo. Kaya di ba, si Solomon maitim din. Oo. Okay. Ang Messiah is maitim din. Sa mga picture na Oo, kasi nakasulat sa galing kuweba. din siya sa lahi ni Judah, di ba? Oo. Yung mga nakita nila mga picture ng Messiah sa mga kuweba sa 'di ba makikita mo yun sa mga picture sa mga painting sa Russia. Oo. Maitim at saka kulot. Naka-afro ang buhok. Okay. Hmm. Verse 13, sa baybaying dagat doon ka, Zebulun, ang sasakyang dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupain ay aabot sa Sidon. Okay. 14, malakas na asno ang katulad mo, Isakar, ngunit sa kakulungan ka maglulumagak. Nang kanyang makita iyong pahingahan, ang lupain doon ay tunay na mainam. Balikat ay yuyukod sa lupa dahil sa pasan. Aanihin niya ang kanyang pinaghirapan. So, itong mga is mga worker, mga laborer, Hmm. Si Dan ay magkakaloob ng katarungan bilang isang tribo ng Israelitang bayan, isang sagisag sa tabi ng daan, gabay sa kabayong daraan, upang hindi mahulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo o alahayam, ako ay maghihintay. Tapos sa 19, haharangin ni God ang mga tulisan, ngunit kanyang lalabanan at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkaing angkop sa pinuno ng kaharian. So mga farmers pala itong Asher, no? Si Baka yan sa Naphtali ano, ng, baka dyan sa ano natin, sa Mindanao. o kaya yung Vietnam. Oo. Oo, kasi mga yan di ba? Diyan mga Farming, oo. farming. Bojao. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkaing angkop sa pinuno ng kaharian. Okay. Si Naphtali naman ay tulad ng usa, malaya at ang mga supling ay magaganda. Oo, yun nga, di ba? Nasa kaya siya ngayon, no? Oo, mga Malaya. Chinese yan. Ah, sila yan. Oo, Oo. pwede. Maganda at magwapo. Ay, mabilis, Oo.
Pero hindi sila Makikinis mga, at Tulad matatangkad. ng usa, 'di ba ang bilis nga nila, mm, Oo. ang Yung mga mga lahi ni martial arts, Naphtali. di ba? Parang naglalakad Oo. sa hangin. Lumalakad kaya sa nga. hangin, pero mo si Naphtali, siya yung yung lumalakad sa mga dahon ng mais na hindi Oo. gumagalaw. Actually, ang mga Koreana, galing din sa kay China din yan eh. At saka yung Oo. di ba? North Korea, mga Chinese yan eh. Ang Makikinis, no? Japan, Isa din yan. Parang isa din sa oo. mga lahi. Okay. Verse 22. Si Joseph naman ay baging na mabunga. Sa tabi Oh, ng bukal, nakatanim siya. Paakyat sa pader ang pagtubo niya. Paakyat, ano? Mga Oo. mapangaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot sibat. Nako, di ba sinundan dito, no? Subalit Mm. mananatiling malakas ang iyong busog. Ang iyong mga bisig ay pawang malusog. Ang dahilan nito ay ang alahayam ni Jacob, pastol ng Israel, matibay na muog. Okay. Dahil sa alahayam ng iyong ama ay siyang sasaklolo, ang makapangyarihang alahayam magbabasbas sa iyo. Buhat sa langit, bubuhos ang biyaya, bukal ng tubig sa lupa ay sasagana. Okay. Dibdib na malusog at bahay batang mabunga. Okay, hindi uso ang family planning, Oo. pagpapala ng iyong ama ay mas mainam kaysa sa maalamat na bundok at mga parang. Mga pagpapalang ito nawa ay makamit ni Joseph na prinsipe sa magkakapatid. Prinsipe talaga si Oo, Joseph. prinsipe talaga. Oo. prinsipe. Mm. Mm-mm. Yumukod sa kanya ang mga kapatid niya, di ba? Oo. Buhat sa langit, bubuhos ang biyaya. Kaya pala maulan dito sa Ofia, Bukal Mm. ng tubig sa lupa ay sasagana na ang dami nating ilog. At Oo. saka dibdib na malusog at bahay batang mabunga. Okay. Di ba, noong una, ang lolo ko nga, 17 ang anak eh. Mm. yung nakakailang asawa, 17. Di ba yung unang panahon, di ba, palakihan ng pamilya. Oo. Okay. Oo, Kaya, ang tiyahin ko, 13. di ba? Tapos Oh, alam mo, nanganganak lang yun sa pilapil. Aroy. galing ng mga Naglalakad. Hebreo. Naglalakad, Galing. biglang nalalaglag na lang yung Walang bata. kahirap-hirap, At Walang malulusog. kahirap-hirap. Walang mga prenatal noon. Walang mga Oo. Oo. As, ang Yeah. daming gatas. So, di ba? Nakakatuwa, no? Oo. Mga natural talaga, no? Paglilinaw. Si Joseph ang prinsipe, kung gayon si Jacob ang hari. Ang Mm-mm. pagkahari ni Jacob ay pinasa kay Judah habang hinihintay ang isa mula sa mabungang Bag, baging ng ubas banging. ni Joseph. Baging. Talata. Baging, Oo, baging. baging Baging to. ito. Oo. 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 Nag-auto siya. Oo. Baging na ubas ni Nagtatag Joseph. isa. Talata, verse 22. Okay. Chapter 22. Verse 27. Si Benjamin ay masigasig na tagapagtanggol, sumisila ng pang-almusal na lobo. Sa gabi ay tagapagbantay na kwago. So ito nga yung mga Mongolian, 'di ba? Mga sila warrior. Kaya nga 'di ba may Mongolian Empire noon? At marami ding asawa at mga anak to. Si Mm. Genghis Khan, 'di Oo. ba? Oo. Parang at saka yung kanilang yung nagkikidnap ng kanilang mapapangasawa. Si Benjamin, mga Benjamites yun eh. Oo, Benjamites Kaya yun. 'di ba, tignan mo nga tagapagtanggol, mga talaga, mga warrior to. Mm. Okay, verse 28. Ito ang 12 tribo ni Israel at gayon sila binasbasan ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Kaya Ganda, ang okay. galing, no? Namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon ay papanaw na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang, sa yungib sa bukid ni Ephron na Hittite. Ang libingang iyon ay nasa Macpela. Oo nga, kay Hittite, Oo, yun yung Sa binili ni silangan, Abraham na sa pinaglibingan silangan, kay Sarah. oo, sa silangan ng Mamre sa may Kanaan. Iba naman yung libingan
Joseph. Ito, okay. Binili yun ni Abraham at doon siya inilibing pati na si Sarah, sina Isaac at Rebecca at si Leah. Ang bukid at yungib na iyon ay binili kay Ephron na Hittite. Matapos masabi ang lahat na ito, siya ay humimlay at namatay. Ang galing, no? Na. Nakapagbilin pa siya. Ang Oo. galing ng katawa. Humiga na lang at namatay na. Siguro may Oo. mga sumundo na sa kanya, no? Mga makalangit na nilalang. Oo. Sa kanyang ano eh, di ba sabi, you will be gathered with your ancestors. Di ba, yung mga ancestors niya Oo. ang Sinundo sumusundo. na siya Si ng kanyang mga Abraham, ancestors. si Mm-mm. Ng kanyang Isaac, mga lolo. yan. Oo, si Shem, Si Shem, Noah. si Abraham, si Isaac. Oo. Tapos si Joseph pa ang nagpikit ng kanyang mga mata. So yung mga pagpapala na bigyan niya. So, may mga katanungan Tanong, ba? Yan. tanong. Yun bang ganyan na kung noon ay maaring sinundo siya ng mga ninuno ng mga yumaunang nauna, sa ngayon ba, totoo kayang may ganyan pa? Oo, sis. Yun sila. Pero Siguro, hindi, pero depende sa tao, sis. Kasi oo, minsan may, depende yan ano, sa tao na nagkukunwari, namatay. di ba? Oo. May mga, kasi nagbabalat kayo din ang mga ibang espiritu, At di saka, ba? depende sa kung ano ang pinaniniwalaan ng mga taong yun. Kasi kadalasan ngayon, mga nangyayari sa, kagaya sa mga, mga relihiyoso, di ba? Ah, Pagka namatay sila, yun ang kanilang paniniwala na sinusundo sila ng mga ninuno nila. Mga liwanag, di ba? Hindi mo alam Oo. kung anong liwanag yun. Baka Hindi liwanag ni natin alam kung anong Lucifer liwanag. o liwanag. Oo. Di ba? So, okay. ang Pero alahem na nakakaalam. nakapag-witness ako ng isang ah, tatay na namatay. Masyado siyang devoted sa kanyang pananampalataya doon sa sekta nila, sa born again. Babylon. Kung ano ang nangyari kung paano namatay si Jacob, ay ganun din siya namatay. Tinawag niya yung kanyang mga anak, nagkataon na isa sa mga anak niya ay ninang namin sa kasal. Kaya Mhm. yun ang nagkwento. Nasabi niya, nung bago mamatay ang kanyang tatay, ay tinawag sila at nagbilin sa kanyang mga anak. Pinagbilin daw sa kanila yung lahat ng kumbaga, ah, wala siyang sinulat na will and testament, kundi actual na sinabi niya yung kung ano ang mga ibibigay doon sa mga anak niya. Memoryado pa yun ng tatay niya. Pagkatapos, nung binasbasan na sila nung tatay nila, itinaas ang kanyang kanang kamay. Pagtaas daw nung kanyang kanang kamay, sinabi niya, ayan na sila. Nakikita ko na ang liwanag. Ah, Pagkatapos niya nagsalita na nakikita ko na ang liwanag, biglang ipinikit ang mata. Wala na. Ibinigay na ang kanyang last breath. Meron namang nagkwento sa akin, yung isang pinakapinuno ng isang sekta dito sa atin. Isang malaking sekta yan. Lahat Ah, ng probinsya ata meron. Nung mamamatay na siya, sabi niya, ang init na init, naka-aircon na yun. Sabi niya, buksan yung oo. electric pa, napakainit. Yung ganon. Ah, 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 Basta napakainit, sabi, init na init siya. Sabi, buksan niya. Parang, tapos yun, ay pala, mamamatay na. Isipin, nasa, nasa bungad na siguro siya ng, pinto ng, I Ng don't know, yun impyerno. ang kasi tataka. Kasi sekta siya na may connection sa Mason. Oo. Meron namang isang incident din sa amin, sa probinsya. Meron dong kilalang manggagaway. Ano yun eh. Kumbaga, talagang masamang tao siya. Dahil kilala siya bilang, sabi, aswang.
kumakain ng mga ng mga inuna ng buntis ay mga nanganganak. Yun. Tapos, itinakwil siya ng kanyang pamilya. Tumira sa isang kubo na siya na lang ang tao. Walang kasama sa bahay, siya lang mag-isa. Tapos nakita na lang siya nung na naghihingalo, na parang nadaanan siya nung isang magsasaka na naghihingalo. Kasi kumatok daw ay kumbaga tinatawag siya doon sa kanyang walang lumalabas. Tapos sinilip niya daw sa loob ng kubo, yun na nakahiga yung yung matanda. Pagkatapos nung mamamatay na, bigla daw may tumubo sa kanyang sa kanyang noo na dalawang sungay. Aray. Kaya biglang natakot yung yung magsasaka na na tumawag sa kanya, hindi na pumasok doon sa loob. At Oo. yun ang nakita niya na nagkaroon ng sungay yung matanda, nireport niya na lang sa barangay. So yung barangay na ang nagpalibing. Mm, May sungay ng inilibing. Oo, may sungay nung inilibing. aray. Oh, so na lumabas yung niya, yung kanilang natural, Oo. Mm, Mm. So kasi doon din, totoo Oo, talaga na na may, may ang nanunundo. oo, ang pagkamatay ng ng tao ay talagang depende kung kanino ka kumbaga kanino ka lahi sumasandal, or sumasampa kanino ka sumasampalataya, yun din ang susundo sa'yo. sa Mm, pananalig. Oo. Sa pananalig mo. Oo. So kung kasi kanino narinig, ka oo. nananalig. Mm. Kasi narinig ko rin yan doon sa kapitbahay namin sa Samar. Noong noong malagutan na siya ng hininga. Nakita niya raw merong napakaliwanag. Napakaliwanag daw yung kaya lumisan yun na parang masaya siya. Oo, mayroon namang mga ganun talaga. Although hindi pa Hmm, nila nakilala ang tunay na pangalan ng Alhayam. Pero nung panahon na yon ay talagang makikita din sa buhay nila. Kagaya ng lolo ko at ng lola, masyadong hmm, matulungin sa kapwa. oo, Masyado silang kumbaga, napaka-generous sa kapwa nila. At wala kaming kumbaga ma masasabi na sila'y nagkulang sa pag-aaruga sa 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 pamilya at sa kanyang sa mga nila kapitbahay. Lalo na kapag may may mga sakuna, talagang open ang bahay nila para kupkupin yung lahat ng mga ng mga nawawalan ng bahay. Kaya naalala ko yung pinakamalakas na bagyo na Sisang. Bali, 6 na pamilya ang sumilong doon sa bahay namin. Na, kasi doon ako na lumaki sa lolo at lola ko eh. So, hmm, ganun sila ka tanyag doon sa lugar namin. Kahit yun ay naging mayordomo ng simbahan, ng relihiyon, pero talagang nakikita sa buhay nila ang pagiging matulungin. Tapos nung namatay, ganun din kapayapa ang kanilang pagkamatay. Although nagkasakit, pero namatay sila ng mapayapa. Na hmm. nagsalita pa yun yung lolo ko. Na sabi, nandyan na, sinusundo na ako. Nakikita ko na ang liwanag. So, ibig sabihin, ang liwanag ang nagsundo sa kanila, hindi yung dilim. Oh, 'di ba? Oo, yung lola ko ganun din ang sabi. Bago siya mamatay, sinusundo na daw sila at nakikita niya na ang liwanag. So, ibig sabihin, kilala mo man o hindi ang iyong may likha, ang Oo, may likha na ang nakakaalam yada. kung sino ka at ano ka, Oo. paano ka niya i-consider. Na, yun nga, ang sabi, kumbaga bago pa tayo isilang sa mundo, alam na ng alahayam kung ano ang kahihinat na ng buhay natin.
Kung ikaw ba ay pinili at kinalugdan ng alahayam, gagabayan ka niya mula sa pagkabata hanggang sa ikaw ay mahimlay. Kaya kahit Diba? ano pa man ang pagdaanan mo, hindi niya binabago yung kanyang plano sa buhay mo. Pero paano yun ang salvation na sinasabi, hindi ba ba? 'Di ba ang sabi ng ng mensahero, kasi naitanong din namin 'yan sa kanya eh, Aha. kung ano ang magiging status nitong mga namatay na hindi pa nila nakilala ang totoong pangalan ng alahayam. Yun. Sabi niya, ang alahayam mismo ang nakakaalam kung sila ba ay katanggap-tanggap o hindi. So, ang pagbabasihan, sabi namin, ang tanong namin nung sa mensahero, ano ang magiging basihan ng alahayam na sila ay karapat-dapat na papasukin sa makalangit na kaharian? Mhm. So, ang sagot niya, depende daw kung ano ang, kumbaga, sila daw itong matatawag na na salvation by good works. The great Mhm. multitude. Oo, Pag hindi sa ka great nakapasok sa multitudes. ano, Kumbaga, sa sa makikita daw sa covenant. kanilang mga gawa. Ay, ganun. Hmm. Parang sino ba yung ni Pedro? Yung yung inano ni yung kawan, Roman centurion. Oo. Si, Mm. ano nga ba yun? Oo. Yung bloodline niya ay hindi Hebreo, pero Oo, yung kanyang mga gawa na oo. ni-recognize. Yung kanyang mga Di ba? Oo. charity works, ni-recognize ng alahayam yun. Although wala siya sa So, bloodline. Mm. righteousness Oo, righteousness. Yun nga ang ang kinount ng sinabi, alahayam. yun nga ang sinabi ng Oh, ng mensahero. Ang Pero basihan ng wala alahayam outside sa ay ang covenant, di righteousness. ba? Pero wala outside siya sa covenant. Outside siya sa covenant, pero ang Kasi ito basihan ay ano righteousness. natin eh. Kaya nga sinabi doon sa aklat ng Hebreo, sa nasa book ng Hebrew, 'di ba? Na mm, itinuring na righteousness yung ginawa ni Abraham. Abraham. Oo. Oo, 'di ba? So ibig sabihin, kapag ka nalugod ang alahayam sa iyong mga gawa, ikaw ay ituturing na matuwid. Pero yung centurion, pumasok siya sa covenant kasi nagpabaptize Oo, sila. nagpabaptize siya. Hmm. Kaya lang kasi Ah, ang right, 'di ba ang sabi, hindi porke mabait ka lang kasi ang Oo. righteousness comes from him. Hindi lahat ng ginagawa mo ay righteous sa kanyang Yes, paningin. Kasi oo, maaaring yeah. ginagawa mo lang 'yon for publicity. So Oo. alam ng Aba kung ang yung righteousness mo ay mula sa puso o hindi o pakitang tao aha. lang. So Oo. sabi nga, ang righteousness comes from him. Hindi Mm. dahil bait-baitan ka lang, pero may motibo ka pala. So, Yes. mahirap, medyo tricky pag sinabi mo righteousness eh. Unless nasa loob ka ng covenant, sinusunod mo lahat ng batas, Mm. doon ka righteous. Kasi kagaya niya ng mga politiko, masasabi ba nating righteous sila kapag sila ay gumagawa ng Pero mabuti sa kumakain kapwa? ng baboy o ng Oo. ngalunya, di ba? Do, Kasi, mabait sa ibig public. sabihin, isinulat na sa puso't diwa nila ang kautusan. Nasa puso na nila ang kautusan, ngunit hindi nila ito sinusunod. Sabi nga ng mensahero, kapag ikaw ay defiled, para kang si para kang si Cain na ni-reject ng alahayam yung kanyang handog. So, Mhm. walang tatanggaping handog mula sa iyo ang alahayam kapag ikaw ay defiled. At maraming Defiled. kaparaanan para ma-defiled ang isang tao. By virtue of heart yun kay kay Cain, di ba? Yes. Kasi defiled na mismo yung tao. So, ibig Oo. sabihin, kapag defiled ka, kahit anong offering ang gawin mo, hindi yan tatanggapin ng alahayam kasi defiled ka. Okay. So, para doon sa wala pang
kamuwang-muwang tungkol sa tunay na pangalan ng alahayap, maka-count yung righteousness nila. Maka-count yung righteousness nila depende sa motibo ng kanilang puso, 'di ba? Oo. So, ang alahayam ang nakakaalam nun. Yes, Siya lang tanging ang ang alahayam ang makakapag-decide. nakakaalam. Oo. So, may posibilidad yung mga ninuno natin na mga nauna kung, Na 'di ba? tinanggap ng alahayam sila. Oo. Depende sa kanilang O sa mga okey. gawa nila at sa motibo ng kanilang puso, 'di ba? Kasi Mm. may paghuhukom naman sa bandang huli, di Yes. ba? Oo, Oo. meron namang So, maaring final nasa, judgment. nasa great Oo. multitude sila ibibilang. Mm. Hindi Okey. sila nakapasok sa Mm. Oo. covenant. Pero wala lang gano'n ngayon, walang exempted ngayon because alam na, 'di ba, ibinalita na, lumabas na ang totoo. Ah, So At the reject. ngayon na dumating na ang mensahero, hindi hmm, na kumbaga hindi na masasabi ng bawat isa na hindi namin narinig ang katotohanan. ayun, Kasi ang sabi, hindi matatapos ang mundo hangga't mayroong isang tao na hindi pa nakakarinig ng katotohanan. 'Di ba 'yan ang nakalagay sa Matthew 24 oo. na and this gospel will be preached to all the nations and And the end then will come. oo, Oh, so ibig sabihin lahat ng tao ay makakarinig ng katotohanan. Ngunit nasa sa kanila na lang kung ito ay tinanggap nila. At kung hindi naman nila ito tinanggap na katotohanan ng kanilang narinig, sila ito yung sinasabi ng ni King Yahweh na hindi ko kayo kilala. yun sa 10 virgins. Oo. Yung iba naman tinanggap pero hindi naman sumunod. Yes, oo. Sila naman itong kagaya ng 10 virgins na tinanggap nila, sila ay naghihintay din sa groom, ngunit kulang ang kanilang langis. Kaya sila ay naiwan. Kasi marahil sila ay naging kampante, matagal pa naman dadating ang Messiah, magpakasaya muna tayo. So, exempted na muna tayo diyan sa sa mga pagsunod sa covenant o diyan sa mga kapistahan na 'yan. Exempted na muna Oo, tayo kasi matagal pa naman 'yan. So, ganun ang siguro ang naging katwiran nitong five foolish virgin. siguro nagkuya-kuyakoy muna siguro Oo. sila. Kaya 'di ba sinabi ni King Yahweh na be watchful. Mm, vigilant. Oo, be vigilant, be watchful. So maging handa dahil hindi ninyo alam ang araw at oras ng kanyang pagdating. Ayun, okey. Okay, so may katanungan pa ba? So far wala pa. Parang may nakita ako dito. Nasagot na ba to? Ah, tan- Yung, ah, saan? ito, kung mahalaga ang Oo. basbas ni Jacob sa kanyang mga inampon ng mga anak ni Joseph, ano ang nagpa-special doon? Nasagot na to, no? Oo, na natin yan, natalakay na natin kanina eh. Okay, okay, sige. So, proceed tayo sa Kabanata 50, ang huling Okay. kabanata ng Aklat ng Genesis. Okay, mga kapatid, ito na. Verse 1. Niyakap ni Joseph ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na embalsamuhin ang bangkay. So ito sa Egypt to, di Sa ba? Egypt yan, oo, yung Oo. pag-iimbalsa mo. Mm-mm. Ayon sa kaugalian ng mga Egyptian, 40 araw ang ginugol nila sa paggawa nito. 70 araw na nagluksa ang bansang Egypt. So more than 2 months, no? 70 Pagkatapos, days. oo nga. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Joseph sa mga kagawad ng Faraon, "Pakisabi ninyo sa Faraon na
Hiniling ng aking ama bago namatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa Kanaan. At aking naipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang Faraon, lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. Verse 7. Sumama kay Joseph para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng Faraon, ang mga may mataas na katungkulan sa palasyo, at ang mga kilalang mamamayan sa buong Egypt. So, ganun ka taas ang tingin nila kay Oo. Jacob, ano? Kasama rin ni Joseph ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, talagang napakarami nila. Pagsapit nila sa giikan sa Atad, sa silangan ng Ilog Jordan, huminto muna sila. Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa Yumao at 7 araw na nagdalamhati roon si Joseph. So may proper sila week Oo. na 7 days Hmm. Nasaksihan ng mga taga-Kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito, kaya't nasabi nila, ganito palang magduksa ang mga taga-Egypt. Dahil dito ay tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa Kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng Macpela, silangan ng Mamre na binili ni Abraham kay Ephron na Hittite. Matapos ilibing ang ama, si Joseph ay nagbalik sa Egypt kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Sis Dalia, alam ko maraming pangyayari sa sa Yes, paglilibing oo. Maraming kay maraming Jacob. kaganapan dito sa paglilibing kay Pero gusto niyo Joseph. ba basahin muna natin ang hanggang huli bago mo isalaysay yung kaganapan na yon? Kasi importante yung mga salaysay na yan kasi para sa susunod na mga kabanata natin, susunod na mga aklat. Oo, sige. Okay, Tapusin sige. muna Basahin natin muna ang natin. Okay. Okay. pagbabasa. Okay. Binigyan ni Joseph ng kapanatagan ang mga kapatid. Verse 15. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nag-alala na ang mga kapatid ni Joseph. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Joseph at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Joseph at pinasabi ang ganito, bago namatay ang ating ama, ipinagbilin niya na sabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, nagsusumamo kami sa iyo na patawarin mo kaming mga lingkod ng alahayam ng iyong ama. Napaiyak si Joseph nang marinig ito. Dumating lahat ang kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami ay mga alipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Joseph, huwag kayong matakot. Hindi ba ako pinatnubayan ng alahayam? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng alahayam para sa kabutihan at dahil doon ay naligtas ang marami ngayon. Kaya huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang kalooban sa mga sinabing ito ni Joseph. Okay, ang pagkamatay ni Joseph, so hindi talaga siya mapagkimkim, hindi ano ba yan? Hindi siya Nagtatanim. nagtatanim ng galit. Oo. Okay. Ang pagkamatay ni Joseph. Nanatili nga si Joseph sa Egypt kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng 110 taon bago namatay. Inabot pa niya ang mga apo ni Ephraim. Gayon din. So, si Ephraim nagkaroon na ng apo at inabot pa niya yon, Hmm. Gayon din ang mga apo niya kay Makir na anak ni Manase at kinalungpat niya pagkapanganak. Itong si Makir, ito yung napunta sa gilid. Okay. Oo. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng alahayam at ibabalik sa lupaing ipinangako niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pero mga kapatid, siguro descendant ng kanyang kapatid kasi siya ay may bunso, di ba?
aside kay Benjamin. So may mga kapatid pa siyang buhay that time. Okay. Oo. Pagkatapos, pinagbili niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, tiyak na kayo ay tutulungan ng ating alahayam. Isumpa ninyo sa akin na kapag kayo ay inilabas na ng alahayam sa lupaing ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. So hindi siya nagpa-embalsamo, mga buto lang ano. Mm. Namatay nga si Joseph sa gulang na 110 taon. Siya ay inembalsamo at inilagay sa isang sakropago o kabaong sa Egypt. So kung si Jacob ay inembalsamo, meron pa siyang mami sa Mamre. Ano kaya nangyari sa kanyang ano doon? Sa Ah, kanya, oo, dinala siya ng yung buto niya, dinala sa ito si si Joseph to. Pero Joseph, oo. si Jacob, may mummified yung kanyang katawan. Ngayon kasi, naalala ko, Kasi ang kaparaanan ng pag-iimbalsamo ng ng Egyptian ay yung mummification, 'di ba? oo, ganito. Kasi may naalala ko, kaya noon pa man, ayoko na ng vaccination or anything na tinitake na hindi mo alam kung na mga beauty products. Kasi year 2000, wala pang FB noon that time, 2007, Mm. na nabasa ko sa ah ano pala ng email ko, kaki-create ko pala ng email ko, Yahoo pa that time. Then subscribe ako sa Republican newsletter sa US. Ngayon, isa sa newsletter nila, ah parang inano nila parang 'di ba magkalaban ang Republican at saka Democratic. Parang inano nila na kaya sinilusob ni na Bush o nung panahon ni Clinton ba yun na ang Iraq kasi na-discover nila ang mummified na bangkay ni Nimrod, which is pag-alaman natin na si ano nga 'di ba si ano nga sino nga ba to, si Nimrod. Ngayon yung Nimrod na yon ang pinakapuno nila. So nung siguro dahilan na lang nila yung paglusob. Aside pa sa oil, nilusob nila ang Iraq. Kaya nila binomba ang Twin Tower at inano nila yon. Ah, Sinabi nila ay kay Saddam Hussein, kay Saddam daw ang nagpabagsak ng Twin Tower para ma-justify ang kanilang paglusob sa Iraq. Ngayon Mm. for that time kasi is na ang genetic, ang DNA. Na nila, maaaring kinuha nila ang DNA ni Jacob. Kaya yung mga nauso yung mga pagpapaputi, tapos yung mga vaccination. Year 2009, 2010, inano nila ang vaccination. Ang Bill Gates, inano na nila. Pinano nila ang vaccination. Kaya that time, parang na ako, wary na ako na baka malagyan ako ng DNA na ni Nimrod. Kaya ayoko na ng mga ganon. So, sinarili ko lang yun. Siyempre, wala naman ako pagsasabihan. Baka sabihin na weird. Napaka-weird ko naman mag-isip. Pero Mm. ngayon, naalala ko ito dahil si Jacob nga pala ay naka-mummified din. Ngayon, ang tanong ko, nasaan na ngayon ang mommy ni Jacob? Kung sa Ah, Mamre Makwela. siguro nandun pa rin yan sa Mamre. Kung Sa hindi pa nila Papela. na yan. Oo, kung Kung hindi hindi pa pa nila nila na kasi na-develop marami yung na lugar. excavation site ngayon sa Israel, no? Oo. Pero sana hindi nila makuha yun, ano? Oo. Mauna ang mga Shemite doon, if ever. Okay, Hmm. anyway, proceed tayo dun sa kwento mo, sis, na yung background nga pala, yung paano nailibing. Alam mo ko, masalimuot na pangyayari yan. Oo, Pero masalimuot na maaksyon, pangyayari ito. yung Hindi bago ito, nailibing. oo. Pero Hindi bago pa ito, Sige, yan, may tanong. okay, okay, okay. sige. Sige, anong tanong, Mm, sis? may tanong muna dito, paano kung hindi nabigyan ng maayos na libing ang yumaong kapamilya? May karampatang parusa ba ang namatayan? Lalo na yung buto, kung ilang taon na. Tapos 'di ba may mga ah,
libingan na hinuhukay na at pinapalitan ng laman. So yung buto ng kapamilya, Actually, anong naging Ayun, nasa maraming mga public maraming cemetery yan. nangyayari. Maraming Oo. nangyayari ngayon yan, sis. Oo. Sa mga libingan, minsan nagkahalo-halo ng mga buto, hindi na nila alam kung kaninong buto yan. So, inilalagay na lang nila yan sa isang lugar na wala nang palatandaan kung kaninong buto yan. So, Pero wala naman sigurong wala naman, kumbaga sa batas natin, wala naman ding kaparusahan sa pamilya kung napabayaan mo na yung iyong yumao. mhm, Kasi actually ang patakaran kasi ngayon sa mga sementeryo, pagkalipas ng 5 taon ay talagang hinuhukay na nila yan at itatambak na nila kung sa isang lugar. Ngayon, depende na lang sa pamilya kung papayag sila. Kung hindi naman sila papayag na itatambak nila doon, ay ipapalibing nila ng separate. Kasi yung libingan nila ay hindi pwedeng magtagal doon. Hanggang 5 taon. O depende sa iyo kung i-maintain mo. mm. Babayad ka nga Oo. lang. Depende naman, oo, magbabayad ka nga lang. So, walang Pero yung pananagutan sa batas natin. Pero Yung ang ganun. oo, obligasyon ng pamilya ay ipalibing. Kasi Oo, ang obligasyon nag-aano ay palibing. donation eh. At saka Oo. defilement kasi yan kung Yes, hahayaan mo na oo. lang defilement. Kaya Siyempre nasa hangin yan. pamilya kung i-maintain ba nila yung libingan o hindi. so kung hindi na-maintain ng pamilya at nung panahon na hinukay na ng taga-sementeryo at hindi sila nabigyan ng, impormasyon gano'n, hindi nila alam, eh, Oo, gano'n. hindi So, nila alam. Napakadaming kasong ganyan sa mga libingan. pero 'di ba ang sabi ng mensahero, kung puwede 'wag sunugin. Eh, paano Oo. Ang mahalaga, hindi sinusunog ba? sinunog yung yung Hindi. buto. Hindi, Kasi, Oo, oo, ang sabi din ng maaalala mensahero, natin, oo, madadaanan natin yan sa pagdating natin doon sa mga sinulat ng propeta. Kasi mayroon dong incidents na binuhay ng alahayam ang mga buto ng mga sundalo. Although nagkalat pa sila kung oo. saan, 'di ba? Sekaraya kaya yata 'yan ano? Oo. Oo, tapos 'yun nga, ah, yung bang taga-sementeryo, nagsusunog ba sila ng mga buto na hinukay? Hindi. Hindi Ah, ina-allowed 'yun. hindi pala. Hindi ina-allowed 'yun ng ating ng gobyerno. Kundi tinatambak lang nila 'yan sa isang bodega. Okey. saka may dagdag ko lang, ang sabi kasi ng mensahero, flesh and blood counts for nothing. Yes, Pero hindi niya Ay, sinabi yung bone. Hindi niya kasi nandun DNA sa oo, bone. Oo. oo 'no? Pero yung flesh, ibig sabihin niya, kasi sa mga kapatid nating Islam, ang flesh and blood parang damit lang yan na huhubarin mo. Kaya Oo. kailangan within 24 hours, nililibing na nila. Gano'n, diba? Hmm, Guhubad ka lang. Baga, ang diwa, naniniwala sila, ang diwa ay hindi namamatay. At yun din ang bumabalik, ating pinaniwalaan, di ba? Bumabalik oo, tayo. At sabi naman sa Hero, bumabalik tayo sa alahayam. oo, Mm. okey. Tanging ang kaluluwa lang naman natin ang babalik sa alayam. Pero yung Spirit, ating katawang lupa ay maiiwan sa lupa. Ah, pero diwa, klaruhin natin ang diwa. Diwa. Ang kaluluwa oo, kasi kasama na ang flesh and blood at saka yung diwa. Pag Oo. diba, save our souls, ibig sabihin, kasama may flesh ba? Pag sinabi kasing kaluluwa, sabi naman sa Hero, buong pagkatao yon, buong Oo. kaluluwa. Kaluluwa, ibig sabihin, pati yung flesh mo kasama doon, kaluluwa, at saka spirit o diwa. Diwa na pag sinabing kaluluwa, di ba sinabi yung save our souls, iligtas mo aming mga kaluluwa, gano'n. Ang, ang spirit kasi diwa, ang kanyang, ang Tagalog. So Oo. pag sinabi mong so kaluluwa, isang buong tao yan. katawan at flesh and blood Oo. 'yan. Oo. Flesh Oo, and flesh and blood. blood na may spirit. Kasi maraming Oo, may mga flesh and blood kasi darating na sa transhumanism. Maraming flesh and blood na walang spirit, walang diwa.
Oo. AI Oh, na lang. flesh and blood and spirit. Na, Pero yung oo, spirit, yun yun yung ang diwa, siya yung kaluluwa. bumabalik. Yun yung Mm. bumabalik sa Yan. nagbigay, di ba? Ano, yung diwa lang ang bumabalik. Oh, oo, yung Oo. diwa. Oo. Oo. Okay. So, balik tayo doon sa sa Okay. kaganapan ng paglilibing kay Jacob. Aha. Kasi nung nung namatay si Isaac, yung tatay nila, ay pinaghati ng magkapatid ang mga ari-arian. Pinapili ngayon ni Jacob si Esau. Sabi ni Jacob, mamili ka kung itong mga kayamanan ang at mga hayop na pag-aari ng tatay nila, ang pipiliin mo, akin naman ang lahat ng mga lupain. So ang pinili Mm. ni Esau ay yung kayamanan. So naiwan Mhm. kay Nag-advise, may nag-advise sa Jacob. kanya, di ba? Na baka, Oo, baka ano, ariin din ng iba yung lupain, di ba? Parang ganun eh. oo. Mm. Pero talagang wise kasi si Jacob. So, nagkaroon sila ng ng kasunduan, mayroon silang mga dokumento. So nagkaroon dinocument niya yung paghahati nila ni Isaw. Esau. Oo. Aha. So, mayroong dokumento 'yan si Jacob. Ngayon, nung dumating doon sa libingan itong mga kapatid at dahil ililibing ito si Jacob, pinigilan siya ng mga anak ni Esau. Kasi sila na nga yung nakatira doon sa lugar na yon. Sila ang Mhm. naiwan. So, ayaw na nilang papasukin ngayon, etong si Jacob, ayaw na nila ipalibing doon sa libingan na yon kasi sila na nga ang inukupan na nila yung lugar. Mhm. Kumbaga, sila na yung namamahala doon. Mm. Kaya nagkaroon ng pagtatalo sa yung dalawang magkapatid. Mm. Kaya nagkaroon pa yan ng madugong labanan sa magkakapatid. Alright. Hanggang sa No, sinabi, namatay na yung kanilang, yung magkambala, oo, pero yung mga descendant ang naglalaban na oo. nag-aaway. Ngayon, para matigil yung pag-aaway nila, inutusan ni sino nga ba ito si Judah. Sabi ni Judah, si Naphtali ang pinakamabilis na pumunta ng Egypt para kunin yung dokumento. Mhm. Kaya inutusan niya itong si Naphtali na talagang lumilipad yan na dumadaan nga sa mga dahon na hindi gumagalaw yung dahon. So Parang yun, Chinese Mga lang, no? palayan, oo. sa So mga ano, napakabilis na nakuha ni Naphtali yung mga dokumento sa Egypt. Mhm. ang layo ng Egypt sa ano, Kasi dinala nila sa Egypt yung mga dokumento nung Mm. lumipat sila doon. Kaya naipakita kay Esau at saka doon sa mga anak niya na eto yung ang katibayan na naghati kayong magkapatid na kinuha mo ang mga kayamanan at mga ari-arian, mas pinili mo yung ari-arian kaysa sa mga lupain. Kaya Mhm. doon sila napagbigyan na ang talagang nagmamay-ari noon ay si Jacob. So, yun ang naging kaganapan. lesson yun hanggang ngayon, no? Dapat Oo. talaga may mga Talagang papeles, may pirma, may documented. witness. Dapat talaga sa mga properties na yan ay well documented. Kahit pa magkadugo kayo. Oo, kahit magkadugo, ay Kasi, nagpatayan talaga sila. yung mga Mailagay anak talaga sa mo, legal, ano? Oo. Kailangan talaga kasi ang verbal, wala nang ano yan. Wala namang bisa ang saka pag verbal namatay kayo, kapag yung namatay na yung nagsalita nun. mga kapatid, mga ano, descendant nyo, Oo. mag-aaway. Kaya nga ang Totoo yun. lupain ay talagang pinag-aawayan niya ng mga descendants. Yung mga magkakapatid. Yun Oo. talaga. Kaya kailangan well documented talaga.
Oh, noon, no? Meron na Oo. yan. So, hanggang ngayon, ano pa rin At siya. saka ano si Isaw kasi nasilaw agad sa mga Oo, kayamanan. nasilaw siya sa Kasi kayamanan eh. yung ano Lahat ng ng Oo. lupa. kayamanan at ari-arian ng tatay nila sa kanya napunta. Biro mo yan. Iba talaga. Pero naman, ang lupa kasi, nag-appreciate. Oo. Tsaka sinabi nga ni Jacob, 'di ba, nung bago siya mamatay, na itong lugar na ito ay mapupunta kay Joseph. Yung binili niya sa yung Shechem ay mapupunta kay Ah, Joseph. habang buhay yan. Kasi hindi mo na may itatago ang lupa. Nandyan talaga yan. Oo. At Oo. saka namumunga mo. Hmm. Endless ang ano niya, ang Oo. produce. May katanungan tayo. Meron pa ba? Wala na, sis. Wala na, mga kapatid. Wala Okay. na, Oo. natalakay yung isang ito, yung tanong Oo. dito. Oo. Natalakay na. Mm. So, tayo ay magtatapos na muna dito sa ating talakayan sa aklat ng Genesis. Sa wakas, Oo. natapos na Then, natin ang buong aklat ng Genesis. isang playlist yan. Susunod na Oo. playlist Thank you, ay ang Aba. Exodus. Yes. Yada. Yada. So, Analuhay, alahayam. alaluway, Alwaya. alahayam. Dahil Salamat po sa kabutihan nyo. Kami po ay tinawag nyo at puso'y binuksan. Buong akala ay kayo'y amin ang kilala. Ngunit iba pala ang aming sinasamba. Matawad po sa lahat ng aming mga sala. Sa pagtawag mo, diwa namin ay nabuksan. Nakilala namin ang banal niyong pangalan. Aba Yahawa at Masyayak Yahawa siya. Napupurihan namin kayo, aming Aba. Sinasamba't minamahal at nais makasama. Isang araw kami ay inyong babalikan. Pangako nyo'y aming pinanghahawakan. Pinapupurihan namin kayo, aming Aba. Sinasamba't minamahal at nais makasama. Isang araw kami ay inyong babalikan. Pangako nyo'y aming pinanghahawakan. Nawa ay marami pang tuluyang mabukan. Kahit na matagal nang itinago sa kawan, ipasok ang lahat ng pinili. Kahabagan niyo po ang inyong mga nilalang. Malapit nang maganap ang dapat mangyari. Walang oras na dapat namin nasayangin pa. Isiwalat ang nais nyo na aming ikalat, na bawat tao ay dapat na malaman. Pinapupurihan namin kayo, aming Aba. Sinasamba't minamahal at nais
Pinapupurihan namin kayo aming Aba. Sinasamba't minamahal at nais magkasama. Isang araw kami ay inyong babalikan. Pangako nyo'y aming pinangahawakan. Isang araw kami ay inyong babalikan. Pangako nyo'y aming pinangahawakan. Isang araw kami ay inyong babalikan. Pangako nyo'y aming pinangahawakan. Isang araw kami ay inyong